Matalino ka, so bakit wala kang pera? Hindi yan kasalanan ng talino mo. Kasi kung oo, dapat lahat ng top student mayaman na ngayon. Pero hindi yun ang nangyayari, di ba? Tinuruan kang mag-aral, magtakasipag, sumunod sa sistema, pero hindi ka tinuruan kung paano kumita ng malaki. Kaya kahit matalino ka, nasa sistema ka pa rin na kahit anong sipag mo, sweldo lang ang tataas, hindi ang yaman mo. At habang ginagawa mo yan, may ibang tao na hindi kasing talino mo, pero mas malaki ang kinikita. Ang video na to ay para sa kaalaman lamang, hindi personal na payong pinansyal. Affiliate products in the shelf below. Ngayon, may apat na dahilan kung bakit nangyayari ito. At karamihan dito, hindi kailanman itinuro sa'yo. Kaya kahit anong sipag mo, kahit gaano ka katalino, parang may mali pa rin. Parang may kulang, pero hindi mo ma-explain kung ano. At kapag naintindihan mo ito, mag-iiba yung tingin mo sa pera, sa trabaho, at sa paraan kung paano ka dapat kumita habang buhay. Kasi once makita mo ito, hindi ka na babalik sa dati mong mindset. Una, system problem. Simula bata ka, paulit-ulit mong naririnig. Mag-aral ka ng mabuti para makakuha ka ng magandang trabaho. At sinunod mo yon. Nag-aral ka, nagpuyat ka, sineryoso mo lahat. Pero may isang bagay na hindi mo napansin. Walang nagsabi sa iyo na mag-aral ka para matutong gumawa ng pera. Walang nagsabi na mag-aral ka para makabuo ng income. Walang nagsabi na mag-aral ka para magkaroon ng kontrol sa oras at pera mo. Kasi kung meron, iba sana yung tinuro sa'yo. Hindi lang formulas, hindi lang memorization, kundi paano kumikita ang pera sa totoong mundo. Ang totoo, ang school hindi ginawa para yumaman ka. Ginawa yan para maging handa ka maging empleyado. Kaya tinuruan kang sumunod sa instructions, hintayin ang susunod na task, gumawa ng tama base sa sinabi ng iba. Pero hindi ka tinuruan magtanong kung paano ka kikita, kung paano mo gagawing income ang alam mo, kung paano ka makakagawa ng value na babayaran ng tao. At doon nagsisimula yung problema. Kasi sanay ka sumagot sa exam, pero hindi sanay gumawa ng sariling diskarte. Sanay ka maghintay ng instructions, pero hindi sanay gumawa ng opportunity. Kaya kahit matalino ka, kahit mataas ang grades mo, pagdating sa pera, parang back to zero ka. At masakit pa doon. Habang ikaw na perfect mo mga exams, may ibang tao na hindi top student, pero mas maagang natutong kumita. Hindi dahil mas matalino sila, kundi dahil iba yung laro na nilaro nila. Pangalawa, isa lang ang source of income mo. Kung empleyado ka, isang kumpanya lang ang nagbibigay sa iyo ng pera. Isang sweldo, isang daluyan. Doon umiikot lahat. Ngayon isipin mo, kapag nawala yon, anong mangyayari? Wala ka ring income. Ganun kabilis. Hindi gradual, hindi dahan-dahan, kundi biglaan. At yan yung risk na hindi mo napapansin habang komportable ka. Kahit gaano ka katalino, kung iisa lang ang pinanggagalingan ng pera mo, limitado ka. May hangganan agad kung gaano kalaki ang pwede mong kitain. At kahit doblehin mo pa ang effort mo, may ceiling ka pa rin na hindi mo malalampasan. Para kang may isang gripo lang. Kahit lakasan mo pa yan, iisa pa rin ang pinanggagalingan. At kapag nasira, wala kang fallback. Ngayon isipin mo naman, ang mayayaman hindi ganyan mag-isip. Hindi sila umaasa sa isang source lang. Maraming gripo ang bukas sa kanila. May negosyo, investments, may iba't ibang paraan na pumapasok ang pera kahit hindi sila present. Kaya kung mawala man ang isa, hindi sila tumitigil. May pumapasok pa rin, tuloy-tuloy. Hindi sila mas matalino. Mas marami lang silang daluyan ng pera. Pangatlo, skills lang ang meron ka. Wala kang leverage. Akala natin, sapat na maging magaling. Na kapag ginalingan mo lang, kapag nag-improve ka lang, automatic lalaki na ang kita mo. Pero hindi ganun ang realidad. Kahit gaano ka kagaling,
Kung oras mo lang ang kapalit ng pera, may limit ka pa rin. May hangganan agad. Kasi may 24 oras lang ang isang araw. Hindi mo kayang extend yan. Hindi mo kayang doblehin yan. Kahit taasan pa ang bayad sa'yo. Kahit maging pinakamagaling ka pa sa ginagawa mo. Darating ka pa rin sa punto na ubos na ang oras mo. At kapag ubos ang oras mo, ubos din ang kita mo. Doon pumapasok ang leverage. Ibig sabihin, hindi ka lang kumikita kapag nagtatrabaho ka. May sistema ka na kumikita kahit wala ka. Kahit natutulog ka, may pumapasok. Kahit naka-off ka, may gumagana. At doon nag-iiba ang laro. Kasi hindi ka nakadepende sa oras mo. Hindi ka na bayad per hour. Bayad ka sa system na ginawa mo. Pwedeng business at tumatakbo kahit wala ka sa araw-araw. Pwedeng content na kumikita kahit matagal mo nang ginawa. Pwedeng digital products, investments, o kahit anong may kakayahang mag-produce ng income nang hindi mo binabantayan bawat minuto. At kapag nangyari yan, doon nagsisimulang lumaki ang pera mo. Hindi dahil mas naging busy ka, kundi dahil may gumagana para sa'yo kahit hindi ka gumagalaw. Hindi sa pagdagdag ng pagod ang pagyaman, kundi sa pagdagdag ng leverage. Pang-apat, mali ang focus mo. Na-focus ka sa pagiging matalino, pero hindi sa pagiging valuable. Lumaki ka na ang sukatan ng galing ay grades, scores, at tamang sagot. Kaya doon ka nag-invest ng oras. Doon ka nagpakahirap. Doon ka nagpakagaling. Pero pagdating sa totoong buhay, iba ang binibilang. Hindi kung gaano ka katalino, kundi kung ano ang kaya mong i-produce na may halaga sa ibang tao. Sa school, ang reward ay tamang sagot. Sa totoong buhay, ang reward ay resultang may epekto. Resultang may silbi. Resultang may bayad. At dito nagkakaroon ng gap. Kasi kahit gaano ka katalino, kung wala kang output na kayang kumita o makatulong sa market, hindi ka babayaran ng malaki. Walang pakialam ang market kung mataas ang grades mo. Ang pakialam ng market, may value ka bang dala? May problema ka bang kayang solusyonan? May resulta ka bang kayang ibigay? At kung wala, kahit gaano ka kagaling sa papel, mababa pa rin ang kita mo. Ngayon isipin mo ito. May mga tao na hindi ganun katalino. Hindi top student. Hindi highest sa klase. Pero sila yung kumikita. Bakit? Kasi marunong silang gumawa ng value. Marunong silang humanap ng problema na pwedeng pagkakitaan. Marunong silang magbigay ng resultang kailangan ng tao. At doon nag-iiba ang laro. Kasi sa dulo, hindi talino binabayaran. Resulta ang binabayaran. Hindi kung ano ang alam mo, kundi kung ano ang kaya mong gawin na may halaga sa iba. Kaya kung iisipin mo, hindi talaga problema ang talino mo. Ang problema, ginamit mo ito sa sistema na hindi ginawa para yumaman ka. At kung hindi mo babaguhin yon, kahit gaano ka katalino, mauulit lang yung cycle. So, oo, matalino ka. Pero kung wala kang leverage, wala kang multiple income, at nakafocus ka sa maling bagay, hindi ka talaga yayaman. Ang tanong ngayon, magpapatuloy ka ba sa sistema na yan? O magsisimula ka nang matutunan kung paano talaga kumita?